Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga tagasunod. Nanatili sila roon ng ilang araw. Boy, ang bagong kasal! Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya ron sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, Alisin ninyo ang mga yan! Huwag ninyo gawing palengke ang bahay ng aking ama! Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan, "Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo." Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito? Gibain ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Sinabi naman nila, Ginawa ang templong ito ng 46 na taon. At itatayo mo sa loob lang ng 3 araw? pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya.